Nandito po sa studio natin si Secretary Vince Dizon. Secretary, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Magandang umaga. Katunying, Jerry, magandang umaga. Long time no see. Long time no see. At ako'y napadpad gang dito kasi pupunta po ako ng Top Avenue tsaka Remedios Circle, Magate. Ano meron? Yung pagbaba doon. Bahain lugar yan. Kaya chichiking ko lang kung ano yung pwede nating mga gawin ng mabilisan. Mukhang yung buong mukhang yung buong Adriatico nadadala sa ko diyan itong mga nakakaraang araw. Mula doon sa kanto ng Santa Monica, Adriatico hanggang diyan sa Remedios. Ang bilis bumaha. Kaya nga kunting na. Kasi kung maaalala nyo, yung ginawa nating intervention sa may Top Avenue malapit sa Calao, sa may Santa Isabel. Yes. Alam mo, nung inayos natin yung drainage, dinredge natin yung outfall, yung estero doon, umayos eh. Sinabihan ako ng mga taga Santa Isabel na talagang kitang-kita nila na hindi na ganun ka-taas and ang bilis daw humupa. So kailangan, kung ano yung success natin doon, kailangan gawin din natin sa iba. Kasi sabi nga ni Pangulo, di ba, basta gamitin ng tama yung pera, wag na nakawin, maayos yung pagkagawa ng proyekto, nakakasiguro tayo na may magandang epekto eh. So yun nga, gusto lang nating ulit-ulitin yun. Kausap ko si Yorme kahapon sa Espanya, sinabi niya kung pwede ko ngang bisitahin din itong TAP. Alma mater ko pa man din yan. Baka nagagalit na sa akin. Mga Tagalasag. Dadaan ako doon. Tsaka dadaan din ako sa may Remedios. Sa may Magate. Hindi, alam nyo, yung baha talaga naman nangyayari yan. Malalakas ang ulan eh. Ang kailangan lang, mabilis na mag-subside, humupa. Pero yan dyan sa Adriatico, Remedios na yan, mabilis din magtubig. Ang bilis magka-tubig at magkabaha. Tapos, medyo mabilis-bilis na rin na kumati pero bumibilang pa rin ng mga oras. Yun nga yung problema. Kailangan talaga kumbaga sa doktor, kailangan ma-x-ray natin yan, malaman natin. Dapat pag wala na yung ulan, mabilis mo nang makikita ng kakati. Saka ganda ng pangalan, dapat makakita tayo ng remedyo dyan. Remedyo. Lahat naman may remedyo, basta gagawin na ng tama. Opo, galing kayo sa Davao. Opo. Ayan, sige. Tuesday, Wednesday po. Andun yung nagpunta ang Pangulo pero iniwanan kayo eh. Hindi mo na ako pinauwi. Kasi ang tindi ng baha sa Davao nitong weekend, no? Itong Friday. Oo. Nung Friday po. Parang naulit yung mga eksena natin sa ibang mga lugar na nasa bubong yung mga tao. Pero alam mo, Katunying, Jerry, no? Kasi nagpunta ako dun sa Barangay Bangkal sa south yan ng Davao, along the Taghomo River. Kinuwento sa akin ng mga residente doon. Unang-una, nung binahasigan ng gabi ng Biyernes, wagang ulan sa Davao City. Doon sa kanila, hindi umuulan. Kaya lahat kasi nagulat. Yung ang ulan nanggaling sa bundok. Sa bundok. Sa Mount Apo. Yun ang mahirap tapos rumagasa yung mga alas 9, alas 10 ng gabi nangyari. Buti na lang kamo, talagang awa ng Diyos, walang casualty. Yes. Pero grabe yung hirap nila. Pero ito pa yung isang nakwento sa akin ng mga kababayan natin doon na talagang nakakalungkot, nakakaawa, nakakagalit. Nung 2019 pala, nangyari na yan. Parehong event. Ganun din. Flash flood. Pero ang nakakalungkot, ito, nandun ang... Ayan po, narinig mismo ng mga kasama natin sa media doon. Nasabi nila, simula noong 2019 na nangyari na yan, wala silang nakitang ginawa doon sa kanilang area. Walang flood. Pwede po bang marinig natin to? May audio yata yan eh. Pwede po yun. Pakisuyo naman, Yuel, kung may audio to. May audio ba? Kasi ang maganda po marinig siguro natin yung mga kababayan mismo natin. Yung mga talagang naapektuhan kasi grabe ho talaga yung... Pero di ba mahigit 50 billion pondo sa flood control yan? Yun po ang report na ganun nga. So, ano naman po yan yan po ay tinitignan na ng ombudsman na sumitin na natin yung mga dokumentong din yan. Pero para sa akin, ang kailangan makita ngayon ng mga kababayan natin dyan, yung agaran at mabilisang aksyon. Yung hindi na naman tayo maghihintay na 7 taon na naman, wala namang mangyayari. Secretary, parinig lang natin itong pinuntahan nyo na to. Utang ina, 7 taon yung hindi ginawa to, Diyos ko. 2019 pa to. Ito. Tapos wala nang ginawa dito. Yun ang problema. Utang ina talaga.
Kitang-kita mo, mataas doon, dito mababa. Ba't di pa pinantayan nga? Anak ng puta talaga. Tinago nila yung pera. Kasi kung may dugtong na index yan, hindi magkakita ganito eh. Totoo yan, kung di ninakaw yung pera, dapat wagang ganito eh. So yung mga taong nandoon talagang sasama ang Oh, loob. alam nyo, ito Alam niya yung solusyon eh. Putol yun dahil. Alam niya. Oo eh. Alam mo, kikwento ko lang, no? Yung residente na kausap kong yan. Alam mo, talagang madudurog ang puso mo, Katunying ka, Jerry. Alam mo kung anong ginagawa niya habang nagsasabi siya sa akin, nagsusumbong siya sa akin? Yung mga uniforme ng anak niya, hinuhukay niya. Kasi nga, magasa yung nabaon tubig, na. nabaon sa putik, iniisa-isa niya yung uniforme, yung mga damit ng mga anak niya. Kaya, can you imagine mangyari sa yun? Kaya nga pinagalitan ko yung DE doon. Sabi ko, bakit wala kayong ginawa dito? Kasi yung DE, kahit na bago siya, di ba, ang punto ko lang, dapat naman, nangyari na yan noong 2019, dapat inaksyonan nyo na kagad yan. Alam nyo na eh. Alam nyo na posibleng mangyari yun. Anong itsura? Hindi kasi natin nakita ng buo eh. Ba't sinasabi ng residente na putol? Kung makikita nyo, merong portion dyan na may mga, tawag nila gabyon. Yung gabyon, yan ang mga preferred natin ngayon na form of protection sa mga community. Kasi yan, mas matibay at mas mura pa. Yung mga gabyon, ginagamit yan. Nung mga olden times pa, panahon pa ng mga Romano. Ginagamit na yan. Matibay talaga yan. Mga bato yan na pinagdidikit-dikit. Pero, imbes na simento na yung tubig dinadaanan. Kaya madaling masira yung simento eh. Kasi hinahampas ng tubig. Walang ina-absorb niya lahat ng force ng tubig. Yung gabyong kasi, yan. Makikita nyo dyan. Yung tubig dumadaan dyan. Yes. Permeable ang tawag nila. Ibig sabihin, mas madaling daanan, hindi madaling masira. Yes. Kamukha sa Cebu, yung mga nasira ng tino, na mga simento, pinagitan natin, gabyon na ang ginawa natin. So, ang problema, may mga gabyon dun sa dulo na siguro almost 2 meters ang taas. Pero yung dike na simento, mas mababa. So, ang sabi ko dyan, ba't hindi tinuloy? Diba, simple lang yun, hindi naman mahirap gawin. Ano po sabi nung mga taga-DP doon? Ba't hindi daw Hindi daw tinuloy? nila alam. Bakit ganon? Oo. Wala hong pondong... Sabi nila, wala daw ganung project. Sabi ko, sa dami-daming binuhos dyan, baka hindi man nga abuti ng 100 milyon yung yung buong yun eh. Pero may sinasabi po ang sumagot sa inyo, si Congressman Paulo Duterte. Ang sabi niya, kayo may kasalanan niya sa DPWH eh. Di ba nakita niyo may statement niya? Well, tama naman yun. DPWH naman may kasalanan. Pero, sino ba ang naglagay ng mga pondo doon? Di ba? So, kung ang problema kasi sa atin, Katunying ka, Jerry, ito kaya nagagalit ang mga kababayan natin eh. Pagka may problema, ang unang ginagawa ng iba, turo dito, turo doon, turo dyan. Magsisisihan tayo. Turuan, magsisisihan. Para sa akin, imbes na yun ang gawin, ba't di na lang tayo magtulungan, di ba? Local government, national government, kongresista, mayor, kung sino man. Pero konsehal, barangay captain. Linawin nga natin, yung matagal nang naririnig na 52 billion pesos na flood control projects na ibinuhos dyan sa Davao. Confirm ba yun? Na-check niyo yun ba ang yun? report, no? Yun ang report. At yun ang nasa datos, ano? Pero yan po pinapasa naman po natin yan lahat sa mga law enforcement agencies. Pero dito sa sitwasyon dito ngayon sa Talomo, ang kailangan gawin ng DPWH dito ay yun ang ginagawa natin. Mabilis at agarang aksyon para naman hindi sasabihin ng mga kababayan natin, ito na naman, maghihintay na naman ba tayo ng 7 years? Uulit na naman ba to? Pero ang sabi nyo, ang sagot sa inyo ng mga DPWH doon, district engineer, walang ganung project. Walang program. Walang programa para i-address since 2019. Ito na lang, dredging. Dredging. Ganito din ang nakita ko sa Gensan, yung sa Makar, na binaha naman nung linggo. Alam mo, kung titignan mo yung ilog, tsaka yung tulay, kung ako'y tumayo dun sa ilog, aabot ko yung tulay.
Ganun na. Ganun kababaw. Babaw na, silted na. Ibig sabihin, talagang walang dredging and kinonfirm, pati dito sa Tagomo, mahigit 10 taon na daw, walang nakikitang dredging dyan. Kaya talagang mababaha yan. And para sa akin, unacceptable yun. Hindi, saka may experience na eh. Kung Nakita na eh. Kung nangyari, ito, nakita, walang ulan, galing sa bundok ang tubig, Oo. mangyayari uli. Uulit lang yan. Saan ba dadaan ng tubig kung Tama. galing sa bundok? Ayusin yung dadaanan. Ayusin na, pag-arimin natin yung dadaanan, Oo. itaas natin. Alam mo, isa paano, yung dike na sinasabi kong mas mataas, tinanong ko yung mga residente doon, kumusta naman po yung mga bahay doon sa mas mataas? Sabi niya, sir, alam mo, hindi masyado. May nabaha pa rin, pero hindi kamukha nung dito sa amin. So, Inaabot pa pala, nasa taas. So, kita mo, talagang, kung tinaas yun, Oo. and gagawin na natin yun ngayon, kahit pa paano, maiibsan yung epekto. So, ang ginagawa ngayon ng DP dyan ay desilting, dredging. Kahapon, dumating na, and I think nandyan po sa inyo ngayon. Dumating na yung mga equipment natin kahapon. 24 hours later, nandun yung mga equipment natin, nagtatrabaho na. Tapos, by next week, magsisimula na yung pag-aangat nung dike. Para Okay. Mga gano katagal gagawin Hindi ko pa yun? masasabi, pero tingin ko hindi matagal yun. Baka ilang buwan lang yun. Hindi, Tapos pero yun. alam nyo, Secretary, hindi nyo naman kayang puntahan lahat eh. Oo, tama. Hindi nyo kayang puntahan, hindi kayang Tama. puntahan lahat ng Pangulo. Siguro, maging proactive na rin ng Tama po yan. DPWH at alam naman ng mga congressman yan kung saan-saan yung Alam nyo, yung mga Katunying, problematic area. ito nga yung sinasabi ko no. Kasi alam mo, minsan may mga kung sino-sino diyang mga batikos na bakit daw ako na ikot ng ikot, inspection ng inspection. Alam mo, ang problema kasi natin, itong kultura sa DPWH na dekada-dekada na yan. Kultura ng hindi pag-aksyon eh. Oo, nasanay. Kultura ng turuan eh. And syempre, kultura ng pagnanakaw eh. 'Di ba? So, hindi madaling baguhin yun eh. So ako, kung kailangan puntahan ko ng puntahan niya, murahin ko ng murahin para lang matuto at mabago yung kultura, yun ang kailangan gawin eh. Pero sana umabot na tayo sa punto na tama ka, Katunying, na hindi na ako kailangan pumunta dyan. Hindi na ako kailangan magmura. Hindi na ako kailangan magalit. Hindi ba kailangan may palitan yung mga tao doon ng DPWH? Sa Davao? Darating din tayo dyan. No? Darating din tayo dyan sa pagpapaget. Kasi nga, ang nangyayari din dati, hindi performance-based eh. Palakasan-based eh. 'Di ba? Kaya wala ding takot, wala ding magasakit yung mga tao eh kasi alam nila kahit may gawin sila, wala silang gawin basta malakas sila kung kani-kanino. Ayan na nga. Hindi sila matatanggal eh. Ito, ang hirap bawagin ng ganong kultura. hindi naman lahat Katunying eh. hindi naman lahat nako-cover ng media eh. Hindi lahat umi-air eh. Hindi lahat napapanood namin. Hindi naman namin kayo kasama lagi. Ano sabi ng mga local officials yan, mga barangay chairman, mga bukod dun sa isang residenteng nakita nating galit na galit, namumulot ng kanyang uniforme ng kanyang anak, ano sabi ng mga tao dun? Yung kapitan, okay naman yung kapitan. No? In fact, nagpapasalamat yung kapitan dun sa, lalo na kahapon, nung nakita na nilang dumating na yung mga heavy equipment para magsimula na magtrabaho. Nagpapasalamat sila. Pero, alam mo, tingin ko ang kailangan talagang mabago. Yun nga, yung sinabi mo, yung kultura, Katunying, ka, Jerry, na pagka may problema, solve natin yung problema. Hindi yung magtututuro ka na kasalanan kasi nito, kasi hindi ganun. Hindi ganun. Kasi pagka ganun, wala tayong magagawa. Hindi ba ang paggawa ng proyekto, kung nasusunod lang yung proseso sa, di ba, merong Regional Development Council, mula sa babayan di ba? Mula sa barangay, Tama. sasabihin nila sa congressman nila, ito kailangan namin. Sabihin nga sa mayor, sa gobernador. Hindi ba ganun dapat ang proseso? Ito bang mga barangay chairman na nakausap ninyo, yung mga tao dyan, di ba sila nagsabi sa mga, sir, problema namin to, gawin natin to, tapos hindi pa rin ginawa na. Hindi ko masasabi. Kasi may mga dapat ganun eh. Sir, pasensya na sa ibang lugar kasi, hindi sa Davao particularly, may ibang lugar, takot yung mga barangay chairman sa mga politiko nila. Yun ang naramdaman niyo ba yun may sa mga Davao? area ganyan. Pero in fairness, may mga area din naman na maganda ang pakikipagtulungan at yung relationship ng mga opisyales. Pero tama ka, maraming ganyan. And yun ang nakakalungkot. And pag ganyan ng mga leader, yan ang nangyayari. Yung mga kababayan natin ang naghihirap. Saka ang sitwasyon po natin ngayon,
ang driver ng ekonomiya, number one, ay Infrastructure. infrastructure. Opo. Kumusta ba ngayon? Meron kami naririnig na maraming mga kontraktor na matagal na, hindi ito yung mga tahiran na, yung mga tulisan na, Yung mga maayos. yung mga maayos na natatakot na rin sumali sa gobyerno. Alam mo, naiintindihan ko yun. Totoo yun. Marami, no? Pero I think ang importante talaga dito, yung kailangan dahan-dahan maibalik natin ulit yung tiwala. Kasi syempre, ano yan traumatic, kumbaga, sa lipunan yan Yes. Kasama na rin yung mga lihito mong mga kontratista, di ba? Na sabihin nila, ito na nga, maayos na nga yung gusto namin gawin. Baka kami madamay pa sa mga kalokohang ganyan, di ba? So, naiintindihan ko yan. Pero hopefully, dahan-dahan, lalo na itong mga reformang sinusulong ng ating Pangulo, magbibigay ng kumpiyansa ulit. Pero talagang yung slowdown, totoo nandyan talaga Nandyan talaga And naiintindihan ko pero kailangan talaga pukpukin natin at ipakita. Nakikita ko yung bigat ng trabaho ni Secretary tsaka yung halos Sa buhok pa lang. sa oras, dito pa lang sa oras natin, ubos kaagad ang oras natin Adi lalo na yung oras niya. Tapos mapapasukan pa ng issue ng tagig. Napakahirap naman nung maaabala ka pa, Secretary, sa issue ng tagig di ba? Basta, sabi ko nga, paulit-ulit ko sasabihin. Sa video talaga. Sasabihin ko na, kay Tagig yan, kay Davao yan, kay Ilocos yan, kay Metro Manila yan, Maynila yan. Kung ano ang kailangan gawin natin. Kung merong investigasyon, tayo lagi magko-cooperate sa investigasyon. Kung merong fact-finding ang ombudsman, magko-cooperate tayo sa fact-finding ang ombudsman. Kahit saan pa yan. Kumusta po ang moral ng mga taga-DPWH? Kasi, eto, diretsuhin ko na kayo. May mga taga-DPWH sa baba na naihintakutan na rin pag nag-aaway yung mga politiko. Pag nag-aaway ang mga magkakalabang politiko, naiipit yung mga taga-DPWH. Ni ayaw na nga raw pumirma ng dokumento ng mga accountant ninyo. Kaya nga may mga kontraktor na hindi na nabayaran dahil sa ayaw na takot sila baka sila yung makakasuhan kumusta po sila? Alam mo, again, talagang epekto talaga yan itong trauma na nangyari. Diba? Kasi marami naman dyan maayos mga honest. Pero syempre ang epekto nun, nakita nilang nakukulong yung mga dati nilang kasama, syempre lahat sila sobrang diba? Baka maganyan din ako. Diba? Pero kailangan nga talagang baguhin yung kultura And para sa akin simple lang naman Sabi ko nga nung isang nagsalita ako sa mga taga DPWH dito sa Metro Manila. Sabi ko, ang importante lang naman magtrabaho lang tayo ng tama. Diba? Yun lang naman ang ini-expect sa atin ng mga kababayan natin. Kaya pag kami umiikot, kahit na maiintriga kami, babatuhin kami ng kung sino-sino, okay lang Kasi, ganun talaga kasama sa trabaho yun. Pero kami, nandun lang kami talaga para magtrabaho. Yun lang. Hindi pa ba kayo nabe-burnout? Kasi, pinapanood pa lang namin kayo, nabe-burnout na kami. Mahirap. Kasi nga, lalo na ngayon, sunod-sunod yung mga disgrasya sa Mindanao, itong mga natural calamities natin, lindol, habagat, bagyo. Mahirap talaga. Pero wala kailangan nating gawin talaga kasi kung makikita mo yung hirap na dinaranas ng mga kababayan natin. Grabe. Ang sinasabi ko nga lagi sa mga DE, kamukha yung DE sa Davao, tsaka may isa pang DE dun sa Noveleta, sa yun, dun sa lugar ni Asik Mitch. May isa doon, kalye, hindi matapos-tapos, grabe yung kalbaryo na dinadaanan ng mga motorista tapos doon. yung mga tao doon, yung mga taga-DP doon, tsaka yung isa pa, yung taga-Maynigad doon, parang babanjing-banjing lang. Sabi ko, ang problema sa inyo, kako, hindi kasi kayo epektado Paano kako kung yung pamilya nyo nakatira dyan sa community na yan, natatraffic ng 2 oras? Hindi ka ba action? Hindi mo ba papaspasan yan? Talagang... Ganun din, sa Davao. Sabi ko, paano kung yung pamilya mo yung tinamaan ng baha? Na kultura, mindset ang kailangan. Pero, mahirap baguhin yun, pero wala tayong choice. Mahirap.
Hindi ka ba nagsisisi na tinanggap-tanggap mo yan? Yung trabaho na Medyo. Ano, naiingit na nga ako sa partner ko kay Secretary Banoy Lopez Mahirap na kasi yung trabaho niya pero parang Gumwapo eh. Pagwapo na pagwapo Gumwapo. Tapos sa bumabata. Balita ko nga, may Tas lumalakad nakita na mo pag mag-isa. naglalakad mag-isa Ay, pero mag-isa naman. Wala namang ka-holding hands. Walang kasama. Hindi, kaya ako tinanong yun dahil sa... Hindi, mahirap ka to Jerry. Nagtatawa na nga tayo dito, pero hindi biro. Maraming mga gustong maging DPWH secretary, pero siguro hindi sa panahon na to. Kung marami pong gusto, mag-apply na po sila. At kay Presidente, mag-apply po sila kay Presidente. Saka I'm sure nakakarating din sa inyo yung ganong mga balita na may mga efforts na kayo matanggal dyan dahil nga sa ganun. Sa tagal natin sa gobyerno, Katunying, normal naman yun, natural na yun pero para sa akin naman, habang nandito tayo, trabahogan tayo. Ba usapan kung wala na tayo dito, di masaya tayo. Ano ba usapan nyo ng Pangulo dyan? Hanggang kailan kayo dyan? Wala naman kaming usapan kung hanggang kailan. Pero ang commitment ko kay Pangulo at sa gobyerno natin, kung habang kailangan niya ako at habang nandito, kung basta magtatrabaho lang tayo. Ngayon, kung magana tayo, di makakapagkapi-kapi na lang tayo. Tatakbo ba kayo sa hindi po. Elective hindi position? Hindi po. Matagal nyo na akong kiyagan. Hindi naman ako politiko. Hindi. Wala sa dugo natin. Minsan kasi, ganun ang nagiging tingin Kaya kayo daw ikot ng ikot. Kasi yung nangangampanya ako. Nangangampanya na kayo. Ganun ba? Siguro kung nangangampanya ako, siguro hindi ako mura ng mura. Ang dami nyo nakakaaway. Puro beep. Puro beep Parang 6 na beep yung Hindi, pero seriously, hindi po. Yan po, itagaan nyo sa bato. Hindi mangyayari yan. Kasi hindi tayo politiko. Hindi tayo bagay sa ganyan. Ayan na pala yung dumating na pala yung Ayan, yan po yung yan yung malaki nating dredger. Tapos meron na rin tayong iba pang equipment. Ayan, gabi, pinagtrabaho na natin kahit gabi. Dumating yan ng mga 6 p.m. last night. Basta kailangan Basta importante kang agaran, mabilis yun. Saka maramdaman ng tao na nandyan yung gobyerno. Tama lalo na po. sa panahon na kailangan sila. Can you imagine 2019 po, after nun, 7 years na nakaraan. Nagkaroon na naman ng ganong klaseng event, wala silang nakita. Sino ba namang hindi magagalit sa gobyerno niyan? Talaga. Tapos hanggat may baha, hindi makakalimutan ng tao yung mga paulit-ulit. Grabe. Maaalala at maaalala. Paunti-unti po nakikita naman natin na kapag tama talaga yung pagkagawa, sabi nga ni Pangulo, kapag hindi ninakaw yung pera, maayos, makikita mo may epekto So, kailangan nga, gawin lang natin yun. Paulit-ulit. And hopefully, kapag wala na si PBBM at after 2 years, at wala na rin ako dito sa DPWH, sana yung kultura magbago na. Kasi, our people don't deserve this. They deserve. Sabi nga ni Presidente, we have to, ang pinaka-importante trabaho natin ngayon, lalo na kaming 2 taon na lang dito kasama ni Pangulo. We have to give the Philippines they deserve. And they don't deserve itong mga nangyari nitong nakaraan. Secretary, salamat po sa inyo. Thank you, Salamat Secretary. po. Ay, yung inihahabol ni Congressman Di Butuan ng Tibuli, South Cotabato. Opo, yung tulay. Laconon Bridge. Laconon Bridge. 2024 pa raw tapos ito kumbachero. Hindi nagagawa. Wala daw approach. Walang approach. So, ayusin po natin yan. Pakisabi po kay Dibu. yan po yung magandang example, di ba, na nakikipagtulungan. Di ba? Pag may kailangan ayusin, ipaabot lang, ayusin po natin yan. Kasi at the end of the day, para sa mga kababayan natin yan. Saka meron kayong mga, naalala nyo yung pinuntahan yung tulay dun sa Ilocos? Na nasira, tapos sandali, may gumagawa. Yung Kaliwet Bridge na gumiba, natapos po natin kagad yun. Ang bilis nun. Kaya naman, Kaya naman. Katunying ka, Jerry Andun pa si Rambo. Oo nga. Tapos nandun pa yung din sa Cagayan, yung Kabagan, yung nasira. Hinintay yun ng napakatagal, naayos din natin, dinadaanan na ngayon yung sa dapat ganun Igatan. na lahat. Kaya naman DPWH talaga dapat. Ito yung sa Ilocos po ngayon, pupunta ako next week. Yung Pidig, yung sa Pidig. Pidig. Yung sinimulan na namin ulit.
maganda na ang progress. This year, tapos na rin yun. Oh, ayan Secretary, na, thank you. hindi nangangampanya. Hindi ulit Hindi, natin. hindi. Hindi nangangampanya si Secretary Babalikan natin Vince. itong interview na to, Oo, tagahan nyo sa bato yan. Ayan, itaga niyo sa bato. Hindi, sa bato hindi, yan. hindi ka tatakbong presidente, Naku, Vice President, Naku, Diyos ko. Senador. Diyos ko. Senador, gagawin. Gagawin ko doon. Hindi naman ako mahilig magsasalita ka. Trabaho na lang tayo. Thank you po. Ay, RJ Panaligan, ha? Matindi, Rambo. Pagbutihan mo. Thank you, sir. Thank you. Secretary, salamat po. Thank you po, Catherine Aba, Jerry. magandang Mabuhay umaga po kayo. Secretary Vince Dizon, hindi na nakapagpakulay ng buhok, hindi rin nakakapag-ahit. Salamat po. Mabuhay po kayo.